Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, November 6 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinakahuling pagtatala po natin ay dalawang bagyo pa rin ang ating minomonitor. Ang bagyong Tino, grabe ho yung naging pinsala niya sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas. Pero ngayong araw din po, inaasahan na lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito naging isang ganap na super typhoon category. Aalamin natin yung kanyang mga huling lugar na madadaanan sa mga susunod na mga oras. Samantalang ang panibagong banta naman po ng bagyo na nasa labas ng ating PAR ay nagbabanta pong maging isang ganap na super typhoon category kapag ka ito po ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Sabado alas 8 ng umaga. So unahin na muna natin ang banta ng bagyong Tino dahil papalabas naman na yan ng ating PAR. So may mga ilang lugar lang naman na kanyang naapektuhan pa sa ngayon. Most of the time yung yung Palawan area lang po ang kanyang naapektuhan. Sa huling pagtatala, ang Typhoon Tino po hindi na talaga siya humila, no? Dapat po ang kategorya ng super typhoon o typhoon category na bagyo, humihina yan kapag naglalandfall. Actually, 8 times po siya o 8 beses po siya naglandfall sa kalupaan po ng Eastern Visayas at hindi po siya humina. So ngayon, kahit nag-maintain siya sa typhoon category, meron na po itong lokasyon ngayon o nasa layo na ito na 330 kilometers dyan po sa may northeast o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So, tinataglay pa rin niya ang 140 km per hour na lakas ng hangin at may bugso naman sa 170 km per hour. Diyan lang nagre-range yung lakas ng hangin niya, hindi na ho bumababa dahil nasa typhoon category pa rin. Pero ang nagbago sa kanya, yung present movement niya po, yung pagkilos niya po, pa west, northwestward, medyo bumilis ito into 30 km per hour na kahapon, yung kasagsagan po ng kanyang lakas, nasa 15 to 20 km per hour lamang yung lakas ng kanyang hangin. So nakakaapekto pa rin ang bagyong Tino sa ilang bahagi po ng Palawan. Diyan po siya nakakaapekto ngayon. Pero yung ibang mga lugar naman, ibinaba na yung warning signal na wala na ho. Dahil nga po, ito'y papalayo na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod po na mga oras, bali alas 2 po ng madaling araw, ngayong araw din po yan, no? Kanina po yan, 220 kilometers north of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan ang naging lokasyon niya at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ngayong araw din ng Huwebes, 425 kilometers northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan at nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ipapaalala ko sa inyo hanggat nakikita pa natin sa ating weather system ang bagyong Tino, nakakaapekto pa rin ang trap or extension po ng kanyang hangin sa ilang bahagi ng Palawan. Kaya kahit wala na tayong heavy rainfall warning sa ilang bahagi ng lugar sa Palawan, ay meron pa rin tayong inaasahan na 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. So yan, medyo okay na tayo dito sa bagyong Tino. Yung mga kababayan po natin na napinsala, pwede ho natin silang tulungan, no? Kung ano lang po yung kaya natin, yung ano lang yung may aabot natin, kung may mga kamag-anak po tayo, pwede ho natin silang tulungan. At ngayon naman, ang titignan naman natin at i-monitor natin ang banta naman po ng panibagong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito po, no, ang banta ng panibagong bagyo ay tatawagin pong bagyong Yuan kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. So, uling pagkatala, 1,650 kilometers east of northeastern Mindanao po ang kanyang lokasyon. At meron itong lakas ng hangin na 65 kilometers per hour. May pagbugso naman sa 85 kilometers per hour. At medyo hindi naman ganun kabilis ang kanyang pagkilos. At eto, no, marami nagtatanong kailan ba talaga maglalandfall ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong panibagong banta na sinasabi natin na may kategorya bilang isang super typhoon. So narito po yung update natin. Mahalaga na makinig po kayong mabuti dahil ito po, no, nakasalalay din dito ang ating kaligtasan. Ang banta ng panibagong bagyo ay papasok po sa loob ng ating PAR pagdating po ng alas 8 ng umaga ng Sabado bilang isang ganap po
na typhoon category at magkakaroon siya ng tinatawag natin na intensification into super typhoon category agad sa loob lamang ng ilang mga oras sa araw po ng Sabado. By Sunday naman, unti-unti na po itong lalapit sa bahagi po ng North Luzon sa alas 8 po ng umaga, no? Yan po ay kung makikita ho ninyo, November 8 hanggang sa November 9. Pagdating naman po ng Monday ng umaga, nandyan po yung peak o pinakabugso niya bilang isang super typhoon category. So ngayon, alam naman natin kapag sinabi natin super typhoon ng isang bagyo, nasa kategorya po yan ng isang ganap na signal number 5 o category 5 na malakas na bagyo. Kaya nga po meron tayo tinatawag na advanced weather forecast. Actually, nung nakaraan po, in-update ko na yan, pinakita ko na meron tayong magiging super typhoon category. Yung iba, sinasabi pananakot lang yan kuya tinatakot mo lang kami. Pero hindi nila alam na ito ay nakikita na sa advanced weather forecast natin dahil sa mga sistemang meron tayo ngayon, sa mga weather model na ating ginagamit. Nakikita ng maaga ang banta ng bagyo. So yung ibang hindi naniniwala, ngayon nakita nila na nangyari po talaga sa Eastern Visayas ang banta ng Bagyong Tino. At itong panibago ngayon po sinasabihan na yung mga kababayan natin na maging handa at maging ready po sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ito muna yung mga lugar na dadaanan po ng banta ng panibagong bagyo tatawaging U1 kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang papalapit ang bagyong U1, ngayong araw po ng Huwebes ay meron siyang lokasyon na 1,800 kilometers east of northeastern Mindanao. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ngayong araw din po ng Huwebes, 1,645 kilometers east of eastern Visayas po ang kanyang magiging lokasyon. Pagdating naman po ng Friday ng alas 8 ng umaga, 1,475 kilometers east of eastern Visayas ang kanyang lokasyon. Pagdating po ng Friday ng alas 8 ng gabi, 1,325 kilometers east of eastern Visayas sa labas po ng PAR. Pagdating naman po ng Sabado ng alas 8 ng umaga, 1,085 kilometers east of southeastern Luzon. At pagdating po ng alas 8 ng umaga naman, eto po Linggo, 420 kilometers east of northeast of Bira, Catanduanes, or meron ding lokasyon na 540 kilometers east of Dait, Camarines Norte bilang isang ganap po na super typhoon. Malawak po ang sirkulasyon. Nakita nyo naman nasa 900 to 100 kilometers po yung sirkulasyon o lawak po ng kanyang hangin. Kaya matindi at maraming mga lugar po ang possible na maapektuhan po nito kung hindi po maghahanda o magiging ready sa ngayon. So ngayon naman, yung mga buong lugar na madadaanan po, kasi pag sinabi natin na North Luzon, saan sa North Luzon? Kasi yan yung tanong ng mga kababayan natin. Para din po clear sa lahat, hindi lamang po North Luzon, kasama din ng Central, Extreme Northern Luzon at South Luzon. Sa North Luzon ay pinaghahanda ngayon ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, dyan sa may Pangasinan, sa may Abra, sa may Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, at sa may Quirino. Sa may Central Luzon naman, maaapektuhan din ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa South Luzon naman, maaapektuhan din po ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Sa Extreme Northern Luzon naman, maaapektuhan ng Batanes, Cagayan, Apayao at Kalinga. Kung napapansin ho ninyo, halos buong area ng Luzon ay maaapektuhan po ng banta ng panibagong bagyo o banta ng Super Typhoon U1. So ngayon, may chance pa ba na magbago ito o magbago po ang direksyon depende sa kanyang galaw at kilos? Yes, kaibigan, posible na mas tumaas yung direksyon niya o pwede ring mas bumaba. Pag bumaba, mas maapektuhan ng pinakasentro, pinakamata yung South Luzon. Pag tumaas naman, pa North Luzon at maapektuhan lang todo lalo ang Extreme North Luzon. So yun, depende kung magbabago po ang kilos at galaw po ng banta ng panibagong bagyo. Ito kasi pag sinabi natin na super typhoon, hindi ito talaga basta-basta bagyo lamang. Malakas ho talaga na bagyo.
Kung tinatanong nyo naman kung alin ang mas malakas epekto ng bagyong Tino o itong panibagong bagyo, well, magdedepende yan sa magiging impact niya. Meron kasi mga bagyo na nagiging super typhoon sa tubig natin at yung trough or extension lamang ng hangin ang nakakaapekto. Sa senaryo naman at sa sitwasyon ng Typhoon Tino, yung pinakasentro talaga niya, pinakamata, ang tumbok na tumama dyan po sa Eastern Visayas at 8 beses po ito na naglandfall. Ang banta ng panibagong bagyo, super typhoon na bago, no? Banta ng panibagong bagyo. Kung ito po hindi naman direktang maglaland po sa kalupaan po ng North Luzon, yung impact po niya ay hindi magiging sobrang malakas, lalo na kung trap or extension lamang po ng hangin ang makakaapekto. Etong banta ng panibagong U1 ay posible din na humina once na maglandfall na sa bahagi po ng North Luzon. Yung mga bagyo naman na dumadaan sa North Luzon, madalas po ay humihina, no? Tulad na lamang ng bagyong Pablo. Nakita naman natin, direktang naglandfall sa North Luzon, pero humina ho yung kategorya niya. Pwedeng ganun na maging senaryo. Iba kasi dyan sa Eastern Visayas, iba rin dyan sa North Luzon. So mga kaibigan ko, mga kababayan, no, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. So pakiusap, maging handa po tayo, maging ready tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Yan muna sa ngayon ang update natin. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.